So, hi guys! Kumusta? Naiinis na naman ba ang lahat? Paulit-ulit na lang tayo nito. Ay. Anyways, ngayon magbibigay lang naman tayo ng opinion dito sa usapin na second chance. Sa tingin nyo ba mangyayari pa itong second chance na ito? Dahil para kay Kalinga Pido, alam nyo naman doon sa interview ni Sir Olive sa kanya, ay gusto niya na magkaayos sila. Gusto niya na magkaroon sila ng closure. Gusto niya magkaroon ng second chance. Hindi sa romantic relationship na ini-imagine ng karamihan. Gusto niya na second chance na magkaayos sila. Kasi, alam mo yon sa kabila ng mga nangyayari, sa kabila ng mga kung ano mang ini-issue dyan, umabot na sila sa tulpo lahat-lahat na para kay Kalinga Pido, ang iniisip pa rin niya is yung magagandang nangyayari sa kanila sa loob ng 2 years. Well, hindi naman natin ma-deny na yung 2 taon na yon ay marami talaga silang mga good memories na talagang masasabi ko na sumakses naman talaga yung EDSI within 2 years. Hindi lang natin iniisip or hindi lang natin lubos akalain na humantong sila sa ganitong plot twist na ayun na nga, nagkatulpuhan na at nagkasiraan na. Although si Kalinga Pido ay hindi talaga gumante, 'di ba? Wala siyang sinasabi, wala siyang kumbaga first time niyang nagsalita doon sa mismong interview na yun ni Sir Olives at nabalitaan na rin yan ni Kalinga Prab, of course. Ang sabi ni Kalinga Prab, ikis na yan. O, 'di ba? Maraming nakaintindi kay Kalinga Prab sigurado. Pangalawang comment, grabe si Insan matapos lahat ng ginawa sa'yo, ang bait mo talaga Insan, ha ha ha. Maraming ang nagsasabi na too good to be true. Actually maraming kumontra dito sa kagustuhan ni Kalinga Pido na magkaroon sila sana ng second chance at gusto pang puntahan at para makausap. Kasi hindi naman na kailangan. Hindi lahat ng tao ay deserve ng second chance at isa na dito si Bianzi. 'Di ba? Kasi after ng sa totoo lang, nung mga nakaraan kasi parang nanahimik naman na, wala nang parinigan sa side nila. So medyo umagri na rin ako doon sa second chance na sinasabi ni Kalingap Edo. Kasi sino ba naman tayo? Yun yung magkapagbigay sa kanya ng peace of mind. Yun yung magpapagaan ng kalooban niya. Yun yung kagustuhan niya. So, kung kaya niya, hindi support lang tayo. Pero after what happened sa live nila kagabi, masasabi ko talaga na wala siyang sariling desisyon talaga. Kaya madali siyang mauto ng mga sponsor na kung sino man yung mga sponsor sa paligid niya na humantong sila sa tulpuhan na yan na naging useless naman yung pagpapatulpo na yan kasi wala namang nangyari sa totoo lang. Hindi mo nga alam kung ano bang issue doon, kung bakit sila humantong doon. Hindi na nga yan inasikaso pa ng tulpo, hindi na nga natapos actually, di ba? So it means nonsense talaga yung pagpapatulpo na yon. So nabaktuyo naman sila sa ginagawa nila na yon. Kagabi, yung okay lang si Kapiso kung gaya-gayahin niya si Kuya Val kilala naman natin si Kapiso na talagang walang hiya yan, matagal naman na. Pero pag si Viancy ang gumawa noon, talagang nakakainit ng ulo, nakakabwisit talaga. 'Di ba? Makikita mo talaga, oh my God. Saan? Anong nangyari sa iyo, girl? 'Di ba? Na humantong ka sa puntong gaya-gayahin mo yung boses. Hindi ko talaga maisip na bakit naging ganyan na ang ugali niya ngayon. Pero okay, bahala na, ganyan na nga. Para sa akin din, hindi na nga kailangan ng second chance. Kumbaga, time will tell. Kung darating yung panahon after like 5 years, 10 years, magkakita-kita silang muli or yung tipong hindi sinasadya. So, kung kailangan kong may pagkakataong magkausap, so maybe that's the time. Pero sa ngayon, wala na eh. Habang tumatagal, mas lalong lumalala eh. 'Di ba? Habang tumatagal mas gusto nila yung natitrigger, nagagalit lalo yung mga tao sa kanila. Kasi parang doon sila nag-i-enjoy eh, 'di ba? Kasi naiisip siguro nila na the more na mga taong maiinis sa kanila, more viewers. Pambihira 'yan. At magmumukha silang kawawa at maraming magpapalipad sa kanila kasi ay kawawa naman na pinagtutulungan ng mga reactors ng Kalinga. Pero teka lang,
bago makapag-react ang mga reactors, siyempre sila muna ang gumawa ng walang kahiya, no, walang hiyang ganyan, 'di ba? Yung paggaya-gaya ng boses ni Kuya Val, tapos sa tawa-tawa ng ganito ganyan, pangit, 'di ba? For someone na talagang alam niyo na 'yon, malaki naman talaga yung naitulong ni Kuya Val sa pamilya niya or sa kanya. Pero sana na kahit ganun man ang nangyari is nanatili sana yung respeto. Pero hindi. So wala na tayong magagawa diyan kung tuluyan na ngang naging ganun si Beyonce, 'di ba? Hindi na natin siya mapipilit, hindi na natin siya mahihila pa or bahala na siya sa buhay niya. Sa totoo lang. So dito sa usaping second chance nga, parang wala naman ng saysay pa para magkaroon ng second chance. Kasi isipin na lang ni Kalinga Pido na matagal nang hiwalay ang kanilang landas. 'Di ba? For like ilang buwan na ba sa totoo lang. 'Di ba? At saka mm, ano ba? Ano pa bang hindi nila napag-uusapan? Kung gusto nila talaga ng second chance, pwede silang mag-uusap through messages. Kasi nagmumukhang katawa-tawa nga si Kalinga Pido kung talagang ipipilit niya yung second chance na yan. Kasi ayun na nga, 'di ba? Kagabi nakikita nyo naman na ikis na nga daw yung second chance na yan. Kumbaga wala na talagang pag-asa. So tigil mo na yan, Kalinga Pido. Focus ka na lang sa pag-charity mo. Marami pang hindi talaga kayo para sa isa't isa, 'di ba? Merong inilaan si Lord para sa iyo talaga. Hindi lang talaga siya. Ganoon. Although alam naman natin na ang kagustuhan ni Kalinga Pido ay maganda sana. Pero dahil sa mga ginagawa nila, walang tigil. Hindi na wala nang kailangan pang pag-usapan sa totoo lang. Hayaan na lang yung ganyan. Bahala na, 'di ba? Ipagpasa Diyos na lang ang mga bagay-bagay at kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, Kalinga Pido, na mabigat diyan sa loob mo, ipagpasa Diyos mo na lang kasi sa panahong ito, ay mukhang wala talagang pag-asa na makapag-uusap pa kayo at magiging okay pa kayo. Time will tell. 'Di ba? Ang hirap ng katayuan ni Kalinga Pido. Naiipit na naman siya sa dalawang hindi ko alam kay Kalinga Pido kung bakit talagang tuloy-tuloy pa din yung pakialam niya sa pamilya niyon kahit wala naman ang pakialam sa kanya, 'di ba? Lalong-lalo na si Beyonce sa totoo lang kasi kagabi napag-usapan nga nila yon and then narinig nyo naman na wala na nga ang pag-asa, wala nang second chance. Actually, yung second chance na yan, hindi naman yung second chance na magkaroon sila ng love thing. Actually, yung second chance na yun na gusto ni Kalinga Pido is yung yung makapag-usap lang sila. 'Di ba? Yung makapag-usap sila ng masinsinan. Hindi ko alam kung ano pa bang mga naiiwang katanungan ni Kalinga Pido sa isipan niya na gusto pa niyang makapag-usap sila or gusto pa niya ng closure. Kasi sabi nga sometimes no closure is a closure already. And I believe na pwedeng i-apply sa nangyayari sa kanila na actually, 'di ba nag-uusap naman na sila nung part 99. Okay naman na. Pero anong ginawa? Nagugulat na lang tayo na humantong pa sa tulpo, okay naman na sana. 'Di ba? So, I think yun na yung closure. Kasi nakapag-sorry naman na si Kalinga Pido sa part na yon. Or kung gusto mong mag-sorry, di bali na kung mag-reply or ano man, i-message na lang, 'di ba? Pero yung second chance na yan na makapag-usap, wala na. Hindi na rin talaga maganda, nakakabuisit na rin isipin. Hindi deserve yung tao na pakikitunguhan mo ng mabuti, ng paulit-ulit, pero paulit-ulit ka namang binabastos, paulit-ulit ka namang pinapaya, paulit-ulit ka namang itinatapon, paulit-ulit ka namang binaliwala. O, 'di ba? So, anyways, stay strong, Kalinga Pido, kasi ayun na nga, malabo or matagal pa yung mangyayari siguro. Only God knows kung kailan mangyayari or kung mangyayari pa na magkaroon ng pagkakataong magkakausap pa silang muli. Well, malit lang ang diet. Posible naman talagang mag-cross yung landas nila dyan, magkita-kita. Pero sa ngayon, wala na muna. Focus sa kanilang mga gawain. That's it. Bye!